As I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth, and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessing that overflows from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be diminished or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens the door for me, and abundance follow me all the days of my life. These are my declaration in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Ayan, bago po tayo umupo, kumamay ka ng 3 tao, sabihin mo, payaman ka ng payaman. Diba? Paunlad na paunlad ang iyong buhay. Ayan, God is so good. Yan, naniniwala na yung katabi mo, di ba? Pag hindi ka dineklarahan, maghanap ka, sabi yan ni Pastor, maghanap ka na magde-declare saya. Sige pa, tayo po yung makakaupo na. God is so good. Kahapon po tayo ay nag-celebrate ng ating couples night. And the Lord is really good sa atin. We held a very successful couples night po. So, panalangin po natin na maulit po natin yan. At sa pangalawang beses, ay marami na rin po tayong mai-invite na kapwa natin, mga couple. Sabi ko, Pastor, siguro ang next target naman natin, yung mga single parent. Kasi minsan na ang hirap din po mag-invite sa couples night, kung single parent naman po, no? So siguro bibigyan natin ng ibang dynamics, but of course, ang pinaka-tema pa rin po natin ay ang restoration po ng pamilya, lalo na po ng relasyon ng mag-asawa. Ayan. So sa mga, sino ba dito ay nakarating ng couples night kagabi? Kumaway-kaway? Ayan. Masarap ba ang gabi natin? All for the glory of God. Sige, mamalakpakan natin ang Lord. Napakabuti ng Panginoon. Ayan, yung pong winner mamaya, yung winner po kagabi, i-announce po natin yan mamaya. Naku, excited na. Lahat, siguro kanina pong kagabi po ay nag-pray kayong mag-asawa. Lord, kami na po yung couple, di ba? Best in couple po natin. So ngayon pong araw na to, this is the last Sunday of February, di ba? Grabe, last Sunday na. Di ba? February 22 na po. At ang buti ng Panginoon kasi dinala niya tayo ngayong araw or ngayong buwan ng huling linggo ng buwan ng Pebrero dahil meron pa pong gagawin sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Di ba? Alam mo, sabi nga nila, every gising is a blessing, 'di ba? Kaya bawat gising natin, dapat ang declaration natin, Lord, payaman ako ng payaman, pasigla ng pasigla, 'di ba? Paganda ng paganda para sa mga kababaihan, 'di ba? Kasi alam natin, may purpose pa sa atin ng Lord. Amen. Ang sarap kaya no? Paggising mo, Lord, buhay pa ako. Salamat, Lord. Hindi pa tapos ang purpose mo sa buhay ko. 'Di ba? Magagamit mo pa ako para sa araw na to. Sa ating pong series ng About Love, ang title po natin ngayong umaga is Abiding in Love, The Secret of Lasting Favor. Alam niyo po, in our life, gusto natin na meron tayong favor ng God. Amen? Actually, favor nga ng tao, napaka-grateful natin. 'Di ba? I remember nung ako'y nag-aaral, ako po ay nag-aral sa FEU, and isa sa mga hindi ko makalimutan na senaryo ng aking pag-aaral, meron po akong teacher na minor subject ko na nahihirapan ako, 'di ba? Ang hirap na minor lang naman 'to. Pero dahil po doon, hindi ako nakagraduate on time. Ako po ay graduate ng BS Psychology, pero hindi ako nakapag-marcha.
Ako po ay summer graduate. And ang sama ng loob ko nung time na yun. Sabi ko, Lord, nagsaserve naman ako sa'yo. Campus leader ako nung time na yun. Pero bakit nangyari? 'Di ba? Minor subject lang, hindi pa ako pumasa. Pero itinuro sa akin ng Lord ng time na yun is that may purpose ang Panginoon. Amen. 'Di ba? Hindi lahat minsan ng gusto natin natatanggap natin agad-agad. 'Di ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Diba? May magandang favor, may magandang planong nakalaan sa'yo. Sabi ko po dun sa professor ko, sige sir, okay lang. Actually, kaya po hindi ako nakapasa nung time na yon is meron akong isang subject, meron akong isang exam na hindi na ipasa. Nung time na yon, yun po yung time na ang hirap ng exam namin, yung mga classmate ko talagang nagkokopyahan. Umiyak ako nun sa Lord, sabi ko, hindi naman ako nakipagkopyahan, pero bakit yung mga nagkopyahan, gagraduate na? At ako ay naririto. Pero sabi ng Lord, you still have my favor. Amen? May mga bagay sa buhay natin na akala natin hindi favor ng Lord. Pero actually, kapatid, it's part of the favor of God. Pag plano ng Lord, favor ng Lord. Ano ba ang favor ng Lord? Sabi po dito sa ating pag-aaral, what is favor? Favor is the kind of grace that causes things to happen that effort alone could never accomplish. It is, lumiit, yan. It is unseen hand of God moving in visible ways. Ang favor daw po ay mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang ma-accomplish on our own. Diba? Kaya nga favor kailangan mo ng padrino. Yan, mahilig tayo sa padrino, di ba? Lalo na pag may gagawin kang isang bagay na hindi mo alam, maganda may padrino, maganda may kakilala, maganda meron tayong kasamang maglalakad. Yan, kasi alam natin favor yun Hindi lahat ng tao nararanasan yun, di ba? We all desire to be favored. Pero ang tanong, kung tayo ang magbibigay ng pabor sa isang tao, ano kaya yung qualification natin para bigyan natin ng pabor itong tao na to? Nakaranas na po ba kayo ng isang kaibigan na lumapit sa inyo? For example, Sister Lizelle, pahingi naman ng favor. Diba? Pagka favor, pakikinggan mo. Di ba? Ganun tayo Pagka mabait sa'yo, sige, ano ba yung favor mo? Baka kaya ko naman. Diba? Pero tayo, minsan, pag alam natin hindi tayo in good relationship dun sa tao na yun, ang hirap kumuha ng pabor. Diba? Naku, wag na dyan. Diba? Marami tayong naiisip na negative. Pero kung tayo, ang pipili ng taong bibigyan ng pabor, ano kayang qualification mo? Diba? Kung bibigyan ka ng ability ng Lord na magbigay ng 1,000,000, kunyari talagang ang yaman mo na, di ba? Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Pastora, hindi ko na alam ilalagay kung saan ko ilalagay yung pera. Ang bahay namin, nagre-renta na ako ng isang apartment ngayon para stock ng pera. Uy, grabe, di ba? Pwede po yan, may mga kilala tayong ganyan. Hindi na sila nagre-renta ng vault. Ang nirerentahan na ay mga condominium. At ang mga condominium nila, nalalagyan nila ng pera. Sabi mo, Pastor, ang dami ko na talagang pera. Diba? Magbibigay naman ako ng favor sa mga tao. Sino kaya ang papaboran mo? Diba? Kapabor-pabor ba? Diba? I-reverse natin ang tanong. Kung tayo naman ang bibigyan ng qualification ng Lord, kung favorable ang buhay natin. Kapatid, favorable ba? Do we really deserve this favor of God? Actually, ang favor po ng Lord, hindi natin deserve. Kaya nga, itong favor na to, kailangan ingatan natin. Amen? Alam niyo po, ang tawag po natin dito sa ating favor na to is sa mga tao na kasama natin is divine connection. Kami po ni Pastor, every time po that God will be connecting to us people, iniingatan po namin yun. Diba sabi nga nila, meron tayong meaning, huwag mo sasagadin. Minsan pag humihingi tayo ng favor, parang one time, big time. Diba? Parang lahat na gustong higupin lahat sa'yo Diba? Mararamdaman mo yun Diba? Pambira naman to, parang minsan lang kami nagkita, diba? One time, big time, ang gustong hingin. Pero alam niyo po,
ang Panginoon, sabi ko nga kanina, hindi natin deserve ang favor ng Lord, pero binigay niya lahat. Kasi gano'n niya tayo kamahal. Ang tanong, di ba, how will we sustain this favor? Diba? Paano natin isusustain itong favor na ibibigay sa atin ng Lord? Diba? Ikaw na anak ng Diyos, ikaw na nagbigay ng buhay sa Kanya, you'll have a life of favor. Pero how can we sustain? Paano natin isusustain itong favor na binigay sa atin ng Lord? Favor is sustained not by moments of love, but by a lifestyle of abiding in God's love. Alam niyo po, ang mga taong pinapaboran natin, yun po yung mga nakakaulit. Alam niyo po yun di ba? Yung one time na humingi ng favor sa'yo, tapos, alam mo, naibalik or naging mas maging close kayo, na next time na bibihingi ng favor sa'yo yan, mabibigyan mo ulit di ba? Makakabalik ulit. Kasi nga, yung favor na basis kung bakit natin binibigyan ng favor ng tao, it's because of love. Diba? And ganyan po yung basis ng Lord sa atin. Favor is sustained by the moments of love, but by a lifestyle of abiding in God's love. Dapat ang abiding po, ibig sabihin yan, abiding means nananatili. Sabihin nga po natin, nananatili. Ayan. Basahin po natin yung ating key verse para lalo po nating matandaan or maintindihan. John chapter 15, verse 9 to 10. Sabi po dito, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Alam niyo po, ang pananatili sa Panginoon, yan po yung binibigyan ng favor ng Lord. Kapatid, kung bakit ngayon parang ang hirap ng buhay, parang lahat kailangan mong paghirapan. Ang favor po kasi, madalas hindi mo naman talaga effort yan kaya nga doon po sa binasa natin. Yan lang po talaga ay normal na nangyayari sa buhay mo. Pero kung yung mga bagay na yun ay pinaghihirapan natin, diba? Yan po ay hindi favor, yan po ay effort. Ang sabi po sa Bible, yung mga pinapaboran ng Panginoon, yung binibigyan niya ng favor, yan ay yung mga pinili niya, yung mga pumili sa Kanya at pinili siya. Amen. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako, speaking of si Jesus Christ, ang pumili sa inyo. Let's continue po sa ating verses, 'di ba? Sabi po sa Psalms 90 verse 17, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. This speaks about favor. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawain. Magtagumpay nawa kami. Alam niyo po, si Moses po ang nagsabi nito. And Moses is asking God, Lord, we want your favor. 'Di ba? Sabi nga sa Bible hindi kami pupunta diyan sa lugar na yan kung wala ka. Ibig sabihin, gusto namin, Panginoon, bago kami kumilos o bago kami gumalaw, pour out your favor on us. Diba? Ang dami pong mga imposibleng bagay sa buhay natin. Diba? Na kailangan natin araw-araw ipanalangin, Lord, make my life favorable. Yung make my life really na makita ng mga tao na kumikilos ang Panginoon sa buhay ko, yun po yung favor Makikita ng mga tao na kumikilos talaga na may Diyos sa buhay mo. Amen! That's the favor of God. Makikita ng mga kapitbahay mo na merong Diyos na buhay na kumikilos sa'yo. That's the favor of God. May mga opportunity na bubuksan ng Panginoon sa atin, not because magaling tayo, not because kaya natin, but because that is the favor of God. Meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan about sustaining the favor of God. Paano po natin masusustain or paano natin pangangalagaan ang favor na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga po, pag tao ang nagbigay sa atin ng favor, kakaiba 'di ba? Pero pagka ang Lord ang nagbigay, mas kakaiba. Sino dito gusto mo favor ng tao o favor ng Lord?
Siyempre, favor ng Lord. Ang favor ng Lord, nag-o-open yan sa mga bagay na imposible. Diba? Yung mga bagay na hindi mo inisip, na akalain, yan, mga di mo akalaing mga bagay, ibibigay sa iyo ng Lord. Favor yan. Tatlo pong powerful truths about sustaining the favor of God. Number 1, connection. Pwede po ba natin sabihin connection? Favors flow from abiding. Ayan, ano po ba ibig sabihin nito? Napakaliwanag po doon sa binasa natin. Ito po yung Tagalog. Ang pabor ng Diyos ay dumadaloy sa pananatili sa Kanya. Because abiding means pananatili. Kaya nga dapat, pag sinabing mga natili, stay. Diba? Pag may bata, makulit, diba? Upo ka lang dyan. Diba? Dyan ka lang. Kung saan kita iniwan, huwag ka aalis. Diba? Kasi pagka nawala ka, mahihirapan kang hanapin, mawawala yung magulang mo, 'di ba? Mawawalan ka ng proteksyon, maraming mawawala sa iyo. So sabi mo sa katabi mo, ano ba 'yun? Wag kang wag kang malikot. 'Di ba? Wag kang malikot. Pag sinabi ng Lord sa iyo na anak, ayusin mo ang relasyon mo sa akin. Ayusin mo, kapatid. Amen. 'Di ba? Tanggalin mo lahat ng mga nakabara na pwedeng bumara sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi yung connection na yan, diyan dumadaloy ang pabor ng Panginoon sa ating buhay. Yan. So, basahin po po John 15:9 and 10, kung paanong inibig ako ng Ama, God the Father, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Alam niyo po si Jesus Christ already set the example of how we should love others, of how we should love one another. Sabi dito, kung paano ako inibig ng Ama. So, ibig sabihin, nililay down po ni Jesus Christ dito yung example niya. 'Di ba? Na tayo, na una siya, minahal niya ang Lord, ang God the Father. Gayon din naman, iniibig ko kayo. 'Di ba? Manatili kayo sa aking pag-ibig. Una, tanggapin natin ang pagmamahal ng Ama sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang anak na si Jesus Christ. We cannot give what we do not have. Pag sinabi po natin pag-ibig, akala lang natin madaling ibigay yan. Madali lang po bang mag-release ng pag-ibig? Ang instruction po ng Bible, love your enemies. Ay, napakahirap niyan. 'Di ba? Madali po bang mahalin ng kaaway? 'Di ba? Kung meron mang dito magsasabi, congratulations kapatid. Pero humanly speaking, mahirap po 'yan. Yan po ang instruction sa atin ng Lord. And magagawa lang po natin 'yon if we would allow Jesus Christ to really change our life. Wala tayong kakayanang magmahal ng tao, lalo na kaaway mo. Amen. 'Di ba? Magagawa lang natin 'yan kung tayo ay merong malalim na pagkakilala sa ginawa ni Jesus Christ sa kanyang pagkamatay. Kaya nga siya namatay sa atin . Naging daan yun para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung kinikilala mo talaga na namatay sa iyo si Kristo sa buhay mo, alam niyo mga kapatid, mas malalim yung magiging pag-ibig mo sa Kanya. And ito pong pagsisiyasat na to ay personal. Kahit po umattend kayo linggo-linggo dito ng Sunday, kung di nyo naman po binubuksan at kayo mismo ay nagkakaroon ng personal na desire sa Lord para makilala siya, kahit 52 Sundays in a year kayo po ay present. Pero wala naman talaga sa puso mo ang kilalanin siya, then hindi po talaga magkakaroon ng katuparan yung iniisip natin na relasyon sa Kanya. Amen? For example, kapatid, nung di pa tayo nakakakilala sa Panginoon, marami tayong mga kasalanan. Actually, right now, meron pa rin naman po tayong nagagawa. Pero bakit po, nung nagkaroon na tayo ng relationship sa Lord, mas nabuksan yung mga mata natin na ang kasalanan ayaw ng Panginoon.
For example, sabi po sa Bible, ang katawan po natin ang temple ng Holy Spirit. Di ba? Itong katawan na to ay pag-aari ng Panginoon. So ano man ang makakasira dito, di ba? Tatanggalin ko. Amen. May mga bagay na alam mong nakakasira ng katawan mo. Kahit nga sobrang pagkain, nakakasira. Kaya nga tayo, sinasabihan tayo ng Lord, mag-fasting kayo. Diba minsan kasi iniisip na lang natin na kasiraan ng katawan, bisyo. Diba? Pagpupuyat mga anak, lalo na mga young people, ha? Yan ay nakakasira ng katawan. Huwag niyong isiping mga bata pa kayo. Diba? Yang mga yan ay nakakasira ng katawan. Simple at maliliit na bagay. Pero kung ginagawa natin against sa buhay natin, yan po ay nakakasira ng ating katawan. And it will also affect our relationship with God. Kaya nga kung nauunawaan natin na ang tagapagligtas talaga natin ay si Jesus Christ, yung mga bad habits na yan, yung mga bagay na nagiging hadlang para makilala natin sa Kanya, nagiging clear yan. Amen. Lumiliwanag yan. Yung mga kabataan, alam mo na ayaw ng mga magulang nyo na sumasagot. Amen, youth. Sa mga babakapan ko kayo mga magulang, ha? Pareho tayo ngayon, ha? Pero mamaya, yung mga young people, diba? Huwag kayong sasagot sa mga magulang nyo. Diba? Amen! Naku, humihina. Amen. Ang dami natin young people ngayon, ha? Mga young people, huwag kayong sasagot sa mga magulang niya. Amen! Bakit? Ba't? Pastor, oh, ayan na, sumasagot na. Diba? Alam nyo, mga magulang ninyo, hindi kami perpekto. Diba? Pero, pagdating sa pagdidisiplina, kami ang nilagay ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Diba? Kaya pagka kayo, pinagsabihan kayo, diba, accept. Sabi ko nga, ayaw. Bakit? Perfect. Diba? Perfect. Ayaw, hindi ka nagkakamali. Bawal kang pagsabihan. Bawal kang i-correct. Bakit? Akala mo perfect ka? Nung lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo, wala kang kamalian. Diba? Alam mo na talaga lahat. Yung mga magulang natin, dinala sa atin ng Panginoon yan para i-correct tayo. Diba? Para i-correct tayo. Amen! Diba? Kaya pagka sinisigo kayo ng nanay ninyo, kapag ka Sunday service at nag-cellphone ka, diba? Anong gagawin? Itatago ang cellphone. Amen! Amen! Yan sa pastora. Diba? Ako yung boss, sabi ko sa mga anak ko. Diba? Oras ng service, nakatingin sa cellphone. Diba? Kung sana nagse-cellphone, yung PowerPoint ni pastora, minsan nakikita ko naglalaro eh. Diba? Pwede kaya natin gawin yun, mga young people, no? Pagka dumating sila ng church, kunin natin yung mga cellphone. Agree ba kayo, mga nanay? Naku, amen! Tawag nyo, hindi lang ako nakakakita, pero ang mga magulang nyo din, nais kayong mag-focus sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen! Diba? Kasi it really draws our connection with God. Diba? Sinasabi natin na mahal natin ng Lord. Sinasabi natin na gusto natin mag-abide at manatili sa Kanya. Yung mga simpleng bagay. Linggo na nga lang, pwede ba natin iset aside ang cellphone? From 9 to 11. Set aside the phone. Lalo na yung mga nag-games kasi pwede naman po ang cellphone ay kasama sa Bible, yan. Wala naman po problema. Pero ikaw alam mo, kung during ng service, naglalaro ka. During ng service ay nagfe-Facebook ka. Kapatid, kailangan gamitin natin. We have to be wise. Amen. Diba? So mga magulang, gusto nyo ba gawin natin yung next Sunday? Aba, umamen talaga. Nako, mga magulang naman. Sige, babakapan ko naman yung mga anak, ha? Para fair. Mga magulang naman, let us be considerate of our children. Correct with love. Amen. Pag magko-correct po tayo, lagyan natin ng pagmamahal. Diba? Amen. Diba? Amen. Sabi ko nga sa inyo, kami po ay hindi perpekto. Don't take it against you.
Ako po'y hindi rin perpekto. Pagka ang mga anak ko, sige anak, ako'y hindi rin perfecto. May mga bagay din sa buhay ko na kailangan kong ayusin. Bakit? Kasi sinasabi natin, mahal natin si Lord eh. Tapos may mga bagay sa pamilya natin na hindi natin kayang i-work out. Ako po, pag nagko-correct ako sa mga bata, unang salita, malumanay. Ikalawang salita, malumanay. Ikatlo, lumataas na. Ikaapat, sinasabi ko na, pastor, yung anak mo. Anak na niya, hindi ko na rin na anak eh. Pastor, yung anak mo. Kanina pa ako nagsasalita, hindi tumatayo. Diba? Si pastor na yon. May sinasabi daw ang mami ninyo, tatayo na yan. Diba? Kasi alam ko, pag ako na ang nagsalita, ayoko makasakit eh. Minsan kasi, syempre, di ba, mainitin ang ulo mo. Kaya pag alam ko mag-burst out na ako, sasabihin ko na, pastor, yung anak mo. Pagka anak na lang niya, ibang level na yun. Diba? Ibang level na yun. So, ibig sabihin, kailangan ko na magtimpe. Diba? Siya na po ang kakausap. Kasi alam ko may kahinaan din ako. Ayoko din magkasala. Diba? So, let us correct with love. Diba? In as much as we can. Ako, mga kabataan po talaga ngayon, ang hirap kausap. Ako po, makaka-relate po kayo sa akin. Nung mga bata tayo, tingin lang ng magulang. Matutunaw ka na, parang feeling mo pinapalo ka na eh, di ba? Nag-aano ka na ng, mamaya, papaduin na ako nito. Ngayon, ang mga bata po talagang iba. Okay? Bakit po natin ginagawang practical to? Kasi sabi nga natin, kung iniibig natin ang Diyos, di ba, mananatili tayo sa pag-ibig niya. Kung yung action natin, wala namang love, paano natin ma-express ang pagmamahal natin sa Lord? Yung anak nga natin, inaaway natin. Yung asawa natin, inaaway natin. Yung kapatid natin, inaaway natin. Yung aso yung natutulog, inaaway mo. Lahat na lang inaaway mo. Tapos pagdating ng Sunday, oh Lord, I love you. Oh my gulay. Diba? Nakikita po natin yung practicality. Para tayo, makita din natin na talagang we are asking, Lord, gusto kong manatili sa'yo sa pag-ibig mo. Let's continue. Sabi po dito sa PowerPoint natin, love is not an event. It is a relationship. Abiding is not an emotional excitement. Abiding is a consistent connection. Kung nais natin manatili sa Panginoon, ito ay choice. Ito ay hindi event every Sunday na tayo ay mag-worship. Ito ay araw-araw na pagbabago na nakikita natin sa buhay natin. Kasi nais nating maranasan ng Panginoon. Nais nating maging close sa Kanya more and more. Yan. Bigyan ko po kayo ng example. Ang sanga, sabi po dyan sa ating PowerPoint, ang sanga, hindi pa minsan-minsang nakakabit sa puno ng upas. Doon ito nananatili, doon ito kumukuha ng buhay, doon ito nabubuhay at nananatiling malakas. Ang sanga ay hindi nagpupumilit mamunga, hindi ito nahihirapan o nagpupumiglas para makapaglabas ng bunga. Basta't nananatili itong nakakabit sa puno, kusa at natural na dumarating ang bunga. Kapatid, kaya pala nahihirapan tayong magbago ng buhay kasi hindi tayo nakapanatili sa sanga. Totoo ba na kailangan nating magbago? Kapatid, hindi mo kayang magbago on your own. Mafu-frustrate ka. Sabi ko sa'yo. Ito yung lumalabas yung gusto ko namang bumait pero hindi ko magawa. Totoo yun. Totoo yun. Bakit? Kasi ang pagbabago, hindi mo effort. Ang pagbabago po ay gawa ng banal na espiritu. Amen! Uulitin ko, ang pagbabago po ng buhay ay gawa ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu po ay kailangan natin sa buhay natin. Kahit na anong gusto mong magbago ka on your own, hindi mo kakayanin, kapatid. You need the work of God. Paano tayo umaalis, paano tayo hindi nananatili sa Panginoon? Ito po yan. When prayer becomes occasional, when obedience becomes selective, when devotion becomes casual, spiritual dryness begins to set in. Pastora, gusto ko naman magbago, gusto ko naman lumalim. Ito ang kailangan mong makita, kapatid. Kailangan ng prayer. Amen. Amen.
Kailangan nananalangin. Hindi lang tuwing Biyernes. Hindi lang tuwing soaking night. Pero prayer has to be a part of our lifestyle. Pangalawa, obedience. Kung gusto mo talagang manatili sa Panginoon, palagi kang magsisay yes to God. Because every no is a step away from Him. Parang ganito po yan eh. Attend ka ng Sunday service. Ayoko, sa susunod na week na lang. Attend ka ng covenant group. Sa susunod na lang, marami akong ginagawa ngayon eh. 'Di ba? Attend ka ng soaking night para maipanalangin natin yung panalangin mo. Marami pang Biyernes, sa susunod na Biyernes na lang. Kada no, nakikita mo lumalayo ka. Tapos tatanungin mo ngayon ng Lord, bakit parang di ko nararanasan ng Lord? Parang, Pastor, ang layo-layo ko sa Kanya. Lumayo ba ang Lord? Hindi, kapatid. Ikaw ang lumayo. Kasi every no na sinasabi mo, lumalayo ka sa Lord. 'Di ba? Kaya nga pagka merong opportunity na mas makilala ang Lord, sige, okay ako dyan. May mga panahon ba na ayaw mo? Ako rin po may mga panahon na minsan ay ayaw kong magsimba. 'Di ba? Parang wala akong choice, kami pastor eh. 'Di ba? Pero nung mga unang panahon ng aking Christian life, bago pa lang po ako, may mga panahon na ayaw kong magsimba. Pero sabi ko, kung hindi ako makaka-overcome na itong mga bagay na to, magiging habit ko to. Kahit na tumanda na ako, mag-asawa, dapat ma-overcome ko to. Diba? Because every no is a step away from God. And it leads us to spiritual dryness. Diba? So balikan po natin yung ating verse. Diba? Paano po ba tayo mananatili? Ano po ba ang ebidensya? Yan. Pag sinabi natin ebidensya, ito po ay concrete, nakikita, nararamdaman, nararanasan. Sabi po sa verse natin, verse 10, basahin natin, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa pag-ibig niya. If you want to remain on God's love, obedience is very important. Sasabihin natin, Lord, gusto pa kita makilala. Gustuhin mo man kapatid, pero hindi ka nag-o-obey sa utos ng Panginoon. Hindi ka makakapanatili sa Kanya. Kaya nahihirapan ng iba sumunod, kasi this is the truth mga kapatid. Kung bakit may mga tao tayo na patuloy natin ini-invite sa church, sa covenant group, palaging deny, palaging ayaw, palaging may ginagawa. Ito po kasi yung katotohanan. Wala pa kasi talaga sa heart nila or sa desire nila ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Pero kapatid, ngayong sinasabi mo na ikaw ay may relasyon sa Panginoon, dapat distinction meron tayo. Diba? Huwag tayong feeling close. Alam niyo po yung mga taong feeling close. Di ba sila yung mga nakakaasar? Ito naman feeling close. Kala mo naman close kami. Diba? Of course, sa Lord, huwag tayo maging feeling close. Hindi naman ganun yung reaction ng Lord sa atin. Pero ang sinasabi ko po dito, dapat close talaga tayo sa Lord. Amen. Kaya nga kung mayroong pang mga kasalanan, kapatid, huwag mo nang i-medal yung kasalanan. Huwag mo nang ipaglaban. Minsan kasi tayo, kasalanan na, pinaglalaban pa natin eh. 'Di ba? Ang kailangan sa kasalanan is sinusuko. 'Di ba? So, patuloy po nating basahin. Okay. Sa next slide tayo, yung pag tayo ay nananatili sa Panginoon. Ano po yung mga evidence ng pananatili natin sa Panginoon na meron talaga tayong real connection sa Lord? Una, tayo ay may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. May kalakasan sa gitna ng kahinaan. May pangitain na nananatiling buhay kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. And number 4, may tunay na bunga na nananatili kahit dumaraan sa mahirap na panahon. Ito po yung tunay na nananatili sa Panginoon. Una, may kapayapaan tayo mga kapatid. Kung wala tayong kapayapaan, then it's an evaluation. Meron ba talaga tayong connection? Meron ba tayo talagang relasyon sa Panginoon?
Abiding is daily. Ang pananatili sa Panginoon ay araw-araw. Abiding is intentional. Abiding is relational. Abiding in God strengthens our connection with God. Napaka-importante po niyan. Manatili tayo sa Panginoon. Kaya nga dapat yung katabi mo, huwag malikot. Pagka sinabi nating malikot, yung pagka sinabi ng Lord kung anong gagawin, pirmi lang. Sunod lang. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang. Diba? Kasi kailangan natin yan sa favor ng Lord na dumadaloy sa atin. Okay? So let's continue. Binibilisan ko na po ng konti. Number 2. Okay, hindi lang po connection. Okay, ang binibigay or paano natin masustain ang favor ng Lord. Pangalawa, kailangan makita natin na ang favor ng Lord also give us clarity of our calling. Ayan. So, ano ba ibig sabihin ng calling? Ang calling ito ay pagkatawag po sa atin. Tayo po lahat ay tinawag. Ang pagkakatawag po sa atin ng Panginoon, sabi po niya, hindi, John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin. Pinili tayo ng Panginoon. Amen. Diba? Si Lord ang pumili sa atin. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hindi ko kaya yan. Hindi, anak. Pinili na kita. Ibig sabihin, kaya mo yan. Amen. Wala ngayong magsasabi na, Lord, ayoko. Ito po, fresh. Share ko na rin sa inyo. Next year po, ako po ay nananalangin na ako po'y babalik ng pag-aaral. Diba? Ako po'y nais mag-master. Wala pa pong nakakaalam yan. Kayo pa lang. Okay, maliban po kay Pastor June at sa mga anak ko. Yan po ay sikreto natin. Bakit? For the purpose of, Lord, I want na yung binigay mo sa akin, makatulong ako pa rin sa iba. Magma-masters po ako, Masters in Psychology, for the very purpose na ako po ay nais na mag-enroll nais na magturo sa Bulacan State University. Yan lang po yung pinaka-reason ko kung bakit ako magma-master. Sabi ko nga, para akong maglalagay pa ng another adjustment sa life ko, okay naman ako. Pero bakit? Kasi alam ko, pinili ako ng Lord eh. Amen. Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Diba? Although, praise God sa lahat po ng mga ginagawa ng Lord sa buhay ko. But I know there is still another level. Amen. Diba? Kaya kung merong binibigay na calling sa iyo ang Panginoon, nako, wag mong palampasin yan, kapatid. Ipaglaban mo. Sabi mo, ipaglaban mo. Okay. Punta na po tayo sa number 3. Ayan. Actually, ang dami na po nating napag-usapan. Okay, number 3. Okay. Number 3, confirmation. Favor establishes the work of God. Alam niyo po, ang isa po sa dapat din nating ayusin sa ating buhay ay pag tayo po ay nakaka-receive ng favor ng Lord, it only confirms that meron pa po tayong talagang gagawin sa Kanya. Amen. Last verse ko po, bago po ako mag-end. Awit 19:17. Yan, and I will minister po sa ating lahat. Sabi po ni Moses, yan, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawain. Magtagumpay nawa kami. Alam niyo po, ang dami pong uncertainty sa life. Ang confirmation po na tayo hindi iiwanan ng Panginoon sa ating buhay is this: kailangan nating manatili talaga sa Kanya. Alam niyo po yung favor na marireceive natin sa Lord, ito lang po ay isang confirmation na gusto ng Lord, mas tumatag tayo sa Kanya. Meron nga po tayong isang kapatid nagsabi sa amin, Pastor, binigyan ko nga po ng trabaho yung isa nating kapatiran. Pero nung nagkaroon po ng trabaho, hindi na po na-attend ng church. Nakakalungkot. Amen? Nakakalungkot. Sabi ko, minsan nakatikim, konti pa lang eh. Konti pa lang yung favor, hindi inalagaan. Amen? Kaya kung nakakaranas ka ng favor ngayon, kapatid, ingatan mo. Amen? Ingatan mo. Kasi yan ay pabor lang ng Lord. Hindi yan resulta ng pagiging mabait mo. Hindi yan resulta ng pagiging magaling mo. Yan ay pahiram lang ng Lord. Pero kung ikaw ay matapat,
ikaw ay mapagmahal sa Kanya, makakaulit ka. Amen. Sino dito yung gusto mong makaulit? Lord, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, pero hanggang sa kaapu-apuhan ko, Lord. Gusto ko may favor sila. Amen. Kaya ngayon, ginagalingan mo. Ginagalingan mong maglingkod. Ginagalingan mong magmahal sa Lord. Ginagalingan mo lahat. Kasi alam mo, hindi lang ikaw ang makaka-receive ng favor, pero pati yung mga anak mo. Yung anak ni Ethan. Diba? Gusto ko yung anak ni Ethan makita ko. Ayan na, ayaw, nagre-react. Yung anak ni Ethan, gusto ko may favor pa din yan. Yung mga hindi naranasan ni Ethan nung bata, siya mararanasan ng anak niya. Lord lang ang kayang magbigay nun. Hindi ko kayang ipangako sa anak ko yun. Pero si Lord, kaya niyang gawin yun kay Ethan. Amen. Abide, kapatid. Manatili, kapatid. Huwag malikot. Amen. Huwag malikot. Salita ng isang magulang sa kanyang anak, anak, huwag ka malikot. 3, 4, 5, 6, 7 years old, kabataan na yung mga edad na yan, napakalilikot. Pero yan po yung mga panahon, dinidisiplina natin sila. Huwag ka malikot, anak. Dito ka lang. Sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, anak, huwag ka malikot. Diba? Sunod lang. Sunod lang. Sige po, tayo po'y tumayo.